Revisit the message that shaped our history. The mission that broke boundaries and changed lives. The Advent movement that is our heritage and our call. Rediscover who we are, why we're here, that drives the work we do and the lives we live. Welcome to Lest We Forget, a series on Adventist history and mission. Akong itimbaya ang ato ang mga Facebook o YouTube viewers dinha from Luzon, Visayas ug Mindanao ug bisan pa sa ubang nasod. Thank you so much for watching ug sa to ang GZAT Channel 37 ug sa to ang local antenna Channel 25. Thank you so much for watching. Dr. Adil, can you tell us a brief review of our last night's presentation about the history of sanitariums and hospitals? Good evening. Welcome to our program. And we also want to greet you a happy midweek meeting to those of you who are meeting in churches. Yes, kagabi, gisigutan sa atong mamumulong ang pagmugna sa atong mga hospitals. No? Nagiilakan atong sanitariums. O atong nakita ang mahigala nga kini gumikan gayud sa tambag ni Sister White, sumala pod sa iyang mga pananawon. O atong balikan gamay mga ang kasaysayan. No? Ang Seventh-day Adventist Church na organized siya as a general conference ni adtong May 21, 1863. Okay? And then 15 days after, gitagaan din og pananawon si Sister White. Gitawag ka na og Comprehensive Health Reform Vision. Okay? Dinha, gipahibalo ka niya nga ang pag-atiman sa atong panglawas sama sa importante sa pagbantay sa kasuguan sa Dios. Okay? Pan kana may gala, nakahatag og impact nila, bisan pa wala sila naghimo og drastic o kining dako nga buluhaton alang sa paghimo gayud og usa ka institusyon. Hangtod duha ka tuig milabay, particularly ni atong Disyembre 25, 1865. Aduna na po ikaduhang pananahon gihatagan niya og dinha manduan siya nga kinahanglan magsugod sila og himo og hospital. Okay? Nga ang katuyuan twofold. No? Akong sublion, akong isulti kagabi. No? Una, nga mga Adventista, ang katawan sa Dios magtagad sa ilang health. Okay? Nga ang pag-andam sa pagpuyo sa langit magasugod sa atong pag-atiman sa atong panglawas may gala. Okay? So, kini atong health message, magaandam kini sa atong translation. Okay? Ikadua, nga kini siya mahimong instrument of diffusing, o pagpakailap sa kamatuoran. Nga daghan mga tao, nga wala pa masahid sa kamatuoran, sa ilang pagka-admit sa atong mga hospitals, makaila sila sa kamatuoran. Mo kana ang tumunggid mga igala. No? So whatever, no? Unsa magaling ang mga mission statements or vision statements sa atong mga hospitals karon, kini sila musangko gyapon ining twofold mission mga igala. Okay? O sunod tuig sa Septembre 5, 1866, no? Diha nagsugod yun ang pinakauna nga hospital sa mga Adventist. No? Itawag ka na nga Western Health Reform Institute. Dito, nabutang sa Battle Creek, Michigan. Okay. O kana may gala, nagsugod sa usa ka gamay nga sinugdan. Okay. Humble beginnings gayud. No? Gani usala ka doktor may gala. No? Ang nurse, pag yun, dili pagid kaning professionally trained nga nurse. Apan tungod sa ilang pagka-just nun may gala. No? Naglambo o karon ningdaghan na ang mga Adventist hospitals. No? Ato pong gisgutan nga, pagsugod niya na, gitawag ka na nga, a few years after, gitawag ka na siya nga sanitarium. Kay matod pa ni Dr. John Harvey Kellogg, usa sa atong mga genius nga doctors. No? Ang hospital should not only be a place of healing, but it should be a place where people learn to live well. Okay? Manang sanitarium. No? Ginbentora na ni John Harvey Kellogg, na netong panahon na wala pa sa dictionary,
apan matod pa niya kadugayan imo ra gimukitaan kana nga pulong sa dictionary o natinuod yung mga no daghan ng mga dictionaries karon nagabato niya na nga o nag-aapil ana nga pulong sa ilang mga terms no sanitarium apan karon may gala ang pulong sa sanitarium gipulihan na pulong Adventist no now for some good reasons ang atong hospital sa karon gingalan na og Adventist Medical Center nya sumpay din ang lugar no Iligan Adventist Medical Center let's say Davao o uban pa nga mga dapit so mo kanatong itunan kagabi Luz kauban ni Dr. Jeremy Manuel o sapud ka medical doctor o karon president sa Hinguog Sanitarium and Hospital. Yes, thank you so much, Dr. Adil. And for tonight's presentation, we will look closely on the SDA church structures and financial system. Ato ang paminawon karon si Pastor Cirilo Baal o kana siya i-introduce ni Dr. Adil. Okay, may gala ang atong mamumulong karon mao'y magpasabot nato kung unsa ang struktura no sa Seventh-day Adventist Church o unsa ang pamaagi sa panapi niini no wa ko panapi nga panapi I mean the financial system in other words no? Siya gid maoy adunay katungod sa paghisgot niini kay siya usa ka graduado sa Bachelor of Science in Business Administration no? Sa kanya to gitawag ni og Bachelor of Science in Commerce. Siya natawo sa General Santos City unya sa sulod sa 5 ka tuig siya nag-eskwela as a self-supporting student dito sa Mountain View College. Oh, by the way, sa pamasayod, kamo mga batanon nga paminaw karon. Kung kamo galibo kung asa mo eskwela tungod sa kapit o sa inyong kahintang, think of Adventist schools. Doon na tayo South Philippine Adventist College, Mountain View College, doon na po tayo Central Philippine Adventist College sa Negros, o doon na po tayo Adventist University of the Philippines, o uban pa, no? Apil ang atong eskwelahan sa Iligan, no? Adventist Medical Center College, nga ga-offer og work-study program. Kini nga tulungan may gala, makatabang kanimo. Bisan pa sa imong kawadon, pwede gyapon ka makatiwas. Although malangay gamay tingali, no? Ang regular program sa mga straight muskila, doon ay 4 ka tuig, pero ikaw tingali, kaya mag-working ka, mabot og mga 6 o 7 o 8 ka tuig, or sobra pa niya na, no? Busa, ayaw ayaw pagkawal og paglaom, no? Kay doon ay tabang nga giandam alang kanimo na sa itong tulungan. So anyway, ako lang nang lakbitan may gala, kaya ang atong speaker, nag-abot niya sa NVC, o ako nakita gito, no? Nga siya usa ka working student dito sa business office. Apan tungod sa iyang determinasyon, siya nakatiwas, unya siya nagsugod sa buhat, nga usa ka accountant, then himong cashier, himong associate treasurer, diri mismo sa atong headquarters sa South Philippine Union Conference. O mission pa kaniya to, hangtod siya nga gitawag dito sa Northeastern Mindanao Mission, nga usa ka treasurer. Okay? Unya, kay bulungan may gala, no? Kay bisan siya treasurer, apan siya usa ka ordinado nga Adventist pastor, no? Talaga sa may gala, no? Treasurer, wala na eskwela theology, apan tungod sa iyang kaikag sa buot sa Ginoo, tungod sa iyang kadasigon may gala, giordinahan siya, no? O gani hangtod karon, siya nagapadayon sa pagwali, ug doon na siya mga programa sa radyo diha sa Butuan City. Okay? Doon na siya mga devotional nga program. Unya, sa iyang kaminyoon may gala, siya naminyo sa kanhing Esther Fernandez Tan, o sila nagbaton og 2 ka kabataan, mga dagko na karon, apan ang iyang unang asawa, may panaw may gala, busa siya naminyo utro, karon ang iyang kapika, si Kenneth Hoxon Clinasyon, na usa ka magtutudlo, no? O gitagaan sab sila usa ka anak sa Ginoo, nga si Zirin Grace Baal. Akong sublion, ang atong magsusulti karong gabi si Pastor Cirilo Sinamay Baal. Mayong gabi og happy midweek sa tanan. Gusto nako itimbaya ang atong mga hinigugma nga mga online viewers sa Facebook o sa YouTube. Ug akong ikalipay ang inyo kanunay nga pagsubaybay o pagpakig-uban kanamo niining series sa Lest Ye Forget. O gusto nako ipaabot ang ako usab nga pagtimbaya sa atong mga pangulo sa South Philippine Union Conference, Pastor Kadirma, o ang ato usab Executive Secretary, Pastor Palomares, o ang atong Treasurer,
Brother Chimuel Almusira, ug sa tanan nga mga directors and staff sa South Philippine Union Conference. Og mayunsab sa ato nga maabtikon nga SPUC Adventist Mission Coordinator, Dr. Jimmy Adel. Og sa tanan nga mga kauban nga mga Adventist Mission Coordinators sa 5 ka mga missions o 2 ka mga conferences, mayong gabi kaninyong tanan. Dili usab nako ikalimtan sa pagtimbaya ang akong mga kauban sa Northeastern Mindanao Mission, sa among Pangulo o among Presidente, Pastor Max Dante Obos, o sa among Sub-Executive Secretary, Pastor Nimrod Saramosing, o sa mga directors, o sa tanan nga mga magbubuhat sa Northeastern Mindanao Mission, mayong gabi kaninyong tanan. I was assigned to present the topic with the title, Current Church Structure and Financial System. O sa pagsugod, gusto nako ipahat kaninyo ang teksto nga makita nato sa Isaias 46, versikulo 9 o 10. Nangingon, hinumdumi ang unang mga butang sa karaan. Kaya ako mao ang Diyos, o wala na lain. Ako mao ang Diyos, o wala na lain, nga sama kanako. Nga nagapasundayag sa katapusan gikan sa sinugdan, o gikan sa karaang mga panahon, mga butang, nga wala pa mahimo, nga nagaingon, ang akong tambag magapadayon, o himuon ko ang tanan ko nga kahimutan. Akong gihangyo ang tanan sa pagpakiguban kanako pinagis pagampo alang sa pagpangayo sa tabang sa balaang espiritu kanato ni ining kagabion. May gugmao namon Dios ining takna sa kagabion, among ipaabot among pagdayeg kanimo sa imong kaayo. Nga din kami makahimo na usab ni ining series sa Lest You Forget nga presentation. Ako nagaampo Ginoo nga imong ipadala imong balaan nga espiritu nga maoy magagiya kanamo, magahatag kanamo og magaabli sa among mga panghuna-huna alang sa mga leksyon nga among matun-an ni ining kagabion. Salamat ni tanan og amo kining gilauman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Nakinumdum ko sa passage nga gisulat ni Sister White sa iyang sinulat nga makita sa Christian Experience and Teaching sa pahina 204 nga nagaingon, sa pagtanaw balik sa atong nangagi nga kasaysayan nga nagapadayon sa mataglakang hangtod sa karon nga kahimtang, makaingon ako, daygon ang Diyos sa akong pagtanaw kung unsa ang nahimo sa Diyos. Napuno ako sa katingala ug sa pagsalig diha kang Kristo, ingon nga pinuno. Wala kitay kahadlukan alang sa umaabot, gawas kung makalimtan nato ang pamaagi sa paggiyas sa ato sa Ginoo ug ang iyang pagtulunan sa nangaging kasaysayan. Human sa 40 days journey with God, karon ato na sa gitun-an ang history nga kung sa unsang paagi nga ang Dios nagiya ni ining iglesia nga gikan sa niadtong Great Disappointment niadtong 1844 ug aton makita nga ang iglesia naglambo o nagtubo hangtod karon nga panahonan. Karon atong tun-an ang current o present structure sa Iglesia Adventista. Apan sa dili pa ko mopadayon, gusto ko mangutana. Unsaon nato pag-ila sa atong iglesia kung kita gusto mo simba, ilabi na sa layo nga mga dapit. Ang atong iglesia aduna kini adopted worldwide nga logo. Ato makita sa screen ang nagkalilahi nga mga design sa logo. So mga kaigsunan, aron masiguro nato kung kita mosimba sa mga laing mga lugar o mangitag kasimbahanan sa adlaw ang ipapahulay alang sa pagsimba. Siguruha gayod
sa pagpangita ang simbahan nga aduna niini nga mga logo. Tingali daghan kaninyo ang nakabasa sa usa ka booklet nga gipublish sa Philippine Publishing House nga naguluhan Your Adventist Friends. Usa kini ka very informative booklet nga nagapaila mahitungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist og nagpaila usab og kinsa sila og unsa ang ilang ginabuhat. Sumala sa usa ka article nag-ingon, the Seventh-day Adventist can truly be regarded as a worldwide family of Christian believers. The Adventist presence manifests itself in nearly every country of the world. Meaning, nga ang Seventh-day Adventist Church, usa ka universal church, nga naglukop kini sa 213 ka mga nasod sa tibuok kalibutan. Ang Seventh-day Adventist Church, usa kini ka representative form nga nga pagdumala sa simbahan. So ang otoridad sa simbahan nagikan sa lokal nga mga membro sa iglesia. Ang responsibilidad gihatag sa executive bodies o opisyalis nga magdumala sa matag iglesia. Ang lokal nga iglesia mao ang structural foundation sa Seventh-day Adventist Church. Kini ang una sa upat kaang-ang sa organisasyon nga anaa sa sulod sa iglesia. Ang tanan nga mabautismuhan nga mga membro sa usa ka lokal nga simbahan aduna siya'y pribilehiyo sa pagbuto sa sulod ni ana nga simbahan. Sa mga lokal nga simbahan, ang mga desisyon ginahimo sa mga napiling komite pinaagi sa mga buto sa mga membro. Ang adlaw-adlaw nga pagpadagan sa mga simbahan, gidumala sa pastor sa kongregasyon o usa sa board sa simbahan nga gihimo sa mga membro ni ana nga simbahan. Pananglitan, ang matag kongregasyon o congregation nagpili sa kaugalingon nga mga tigulang sa iglesia. Nagpili og diakono. Nagpili usab og mga diakonisa, church clerk, treasurera og mga pinuno sa departamento. Ang sunod nga ang human sa lokal nga iglesia mao ang local conference. Ang local conference mao ang taas-taas nga level sa lokal nga iglesia. So ang matag lokal nga konferensya kini naglangkob sa mga lokal nga iglesia ug ang lokal nga iglesia gigrupo kini ngadto sa district nga gidumalahan sa mga district pastors. Ang local conference mao ang nagatudlo nga mao sila ang nagatudlo nga mamahimong pastor sa distrito o maghimo sa mag-assign sa pastor sa church pastor kung dako ang iglesia. Og aduna kini sila pamaagi sa pagkuha sa mga halad og ikapulo. Ang local conference o mission kabahin usab sa sunod nga level nga mao ang union conference o mission. Nga mao ang sunod nga level nga nagsakop sa pipila ka mga lokal nga mga konferensya o mission sa iyang teritoryo. Ang division usab mao ang sunod nga ang sa church structure. Adunay 13 ka mga division nga mibahin sa kalibutan ngadto sa riyon. Mga naglangkob sa kasimbahanan sa tibuok kalibutan. Ang tibuok iglesia gialagaran ubo sa pagdumala sa 13 ka mga division ug duha ka mga attached field. Og kung
bisan asa ka muadto og imong mahibalag ang Seventh-day Adventist believers, kini sila nagaalagad sumala sa gisulti sa balaang kasulatan. Ang ilang pagkinabuhi nagapakita sa ilang pagtuo sa Dios ug ang commitment sa iglesia mao ang paghatag sa kaayuhan alang sa tanang mga katawhan. Dinhi mga kaigsuonan, atong makita ang mapa sa matag division sa tibuok kalibutan. Kini nagulagway kung asa makita kini nga division. Now, gusto nako usa-usahon aron atong matanaw og asa kini nga mga division na langkob ug makita usab nato ang mga challenges ni ana nga division sa bahin sa pagdala sa mensahe ngadto sa ilang teritoryo. Ang una maong ang North American Division. And the Seventh-day Adventist Church sa aton hibaw-an was formed in this division ni adtong tuig 1863. And it's a region nga gitawag home to freedom of speech and religion. And you know, this division has the greatest or is the greatest sender of overseas missionaries in short-term and also with short-term volunteers. Og niadtong 2012 alone, sila nakapadala sa nagkalahi nga dapit sa kalibutan sa mga volunteers, mga 1,200 ka mga volunteers. Ang sunod mao ang Chinese Union Mission o sa kini ka attached field. And you know, in this region there are Adventist worshippers, mga 3,808 churches ug adunay membership nga 476,352. And there are currently 121 unentered cities in that territory. Ang sunod mao ang East Central Africa. And East Central Africa Division is comprised of 11 countries. Taliwala sa population nga mga 300 million, the Seventh-day Adventist Church counts more than 2.5 million members worshiping at more than 11,000 churches in that region. And next is the Euro-Asia. The Euro-Asia Division plan spans 11 time zones across Northern Asia. And Adventist worship at almost 2,000 churches across that region, which is comprised of 11 or 13 countries. Ang sunod mao ang Inter-American. The Inter-American Division or IAD is comprised of Mexico, the Caribbean, Central America, and 5 northernmost countries of South America. This division reports more than 3.5 million members, making the division the church's most populous region. And the next is Inter-European Division or EUD. Kini siya nag-oversee sa buhat or the work of Seventh-day Adventist Church in 20 countries across Central, Western, Southern, and Eastern Europe. O ang iyang headquarters makita nato kini dito sa Bern, Switzerland. Aduna usa ka attached field nga mao ang Israel field. This reports a membership of nearly 900 members amid a population of 7.7 million. And there are 13 Adventist congregations in that country. And the Life and Peace Publishing House offers literature from its headquarters in Jerusalem. And the Israel field also offers several Bible correspondence schools in their area. The next is
Northern Asia Pacific, or NSD. NSD is made up of Democratic People's Republic of Korea, Japan, Mongolia, Republic of Korea, and Taiwan. And among its population, about 8% are Christian. The other 92% are Buddhist, Shintoist, Muslims, shamans, and atheists. Adventist Church run a Samyuk University in Metropolitan in Seoul, South Korea, and has more than 7,200 students. O kini siya nahimo nga center of influence ni ana nga mao nga division. The next is South American Division. South American Division with a population of 315 million. The South American Division, or SAD, has more than 2 million members and 10,600 churches. You know, the division includes Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Ecuador, Falkland Islands, Paraguay, Peru, and also with adjacent island in the Atlantic and Pacific Ocean. And the South Pacific Division, or SPD, is comprised also of Australia, New Zealand, Papua New Guinea, and numerous islands throughout the South Pacific Ocean, with a ratio of 88 people for every one Adventist for every 88 people. And more than 150 million people live in this division, and there are more than 3.5 million 70 Adventist church members, and that is the ratio of about one Adventist for every 72 people. The Southern Asia Division, or SUD. SUD is comprised of 4 countries. It's Bhutan, India, and Maldives, and Nepal, and it's more than 4,000 churches in population of about 1.2 billion. And then the next is the South Asia Pacific Division, or SSD. Kini nga division din kita nasakop. SSD includes the Southeast Asian countries of Bangladesh, Brunei, Jerusalem, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, and Vietnam, and as well as Pakistan. The region has a population of more than 950 million. The Adventist Church in this division counts more than 1.1 million members, making it the 5th largest division worldwide. And the Philippines, praise the Lord, and Indonesia provide the majority of the division's membership. And then the Trans-European Division, or TED, which encompassed 22 countries, was first organized in 1928 and last reorganized in 1912. In terms of population, however, it is the 3rd largest continent after Asia and Africa, with a population of some 733 million, or about 11% of the world population. And amid a population of about 205 million within the TED, there are about 87,070 Adventist members worshiping in 1,300 churches. And the next is the West Central Africa, from Mauritania in the northwest to the Republic of Congo to the south, and Chad in the northeast. The West Central Africa Division
or WAD, is comprised of 22 countries with a population of about 350 million. And the division has the church membership of about 865,000 people worshiping at 3,400 churches. The division was organized in 2003 when the denomination added a third division in Africa to accommodate church growth in that continent. And the final level is the General Conference. O sa ato na ibawan, gitawag nato ni siyang GC. As the church authority, the GC has the final say in matters of conjecture and administrative issues. The General Conference, located in Silver Spring, Maryland, meets for its business session every 5 years. And at the GC session, officers for the GC, including top-ranking division leaders, are voted on by the church members known as delegates, who represents the entire world church. And the church is heavily involved in education, with the most 8,515 schools around the world and over 100 colleges and universities. The church also operates 785 medical facilities. Karon atong tan-awon ang Seventh-day Adventist giving system. Ang sistema sa paghatag sa Seventh-day Adventist nakaagi sa gitawag nato hinay-hinay nga pag-uswag o pagbago. Nagtubo kini kauban ang organisasyon og ang maong nga misyon. Ang mga hagit nagpadayon apan ang Dios nagpanalangin sa iyang mga tao o pinaagi sa ilang pagkamatinumanon. Gipanalanginan ang iglesia o ang pagsuportar sa mga magubuhat o mga pastor. Mao ang rason sa pagdevelop sa maong sistema sa ikapulo ug mga halad. Ang uban nga mga leaders kaniadto sa Seventh-day Adventist Church nga mga pastor nga nagikan sa laing mga simbahan, daghan kani mahimong o daghan kanila ang mawad-an sa ilang mga katungdanan sa diha nga ilang gidawat ang Millerite message of Jesus soon coming during the year 1844. Wala pa'y sistema sa pagpanweldo sa pagsugod sa iglesia ni anang panahona. And in the summer of 1849, James White mowed hay in order to pay for the expenses of printing a paper defending the truth. And other times, he would work on the railroad to earn the money to make it possible for him to travel and preach. And by 1857 and 1858, things were becoming quite difficult. The church was growing and spreading west. The need for ministers was also growing. Yet there was no church organization, no church treasury, and those who felt called to the ministry were dependent on gift and or to their own labor. So as the church grew, the sense of mission grew. Missionaries would be sent to different parts of the world. In some cases, the work began with individual members who passionately shared the message. Need for systematic giving grew as the church developed a greater focus on mission. So Ellen White encouraged her husband, James White, to call the ministers together and have
J.N. Andrew hold a Bible class on what the Scripture presented as a plan for sustaining the ministry. And this study took place in Battle Creek starting on January 16, 1859. And Elder Lowborough reported that this Bible class lasted for 2 days, and that at the end of the meeting, the conclusion was that tithing system is just as binding as it ever was. Let us call it systematic benevolence on the tithing principle. So as the church continued to grow and expand its mission, members began to play a vital part through giving regular free will offering. Over the years, an entire system of offering developed, and Sabbath school offering nisugod ni atong 1877, and week of sacrifice ni atong 1911, 13 Sabbath offering ni atong 1912, birthday and thanks offering ni atong 1919, ug ang Sabbath school investment ni atong 1925. The question is, why we have this system? Because missionary work is very important to the church, and all Adventist believers, they have a duty to share their belief with others. In the Counsels for the Church, page 275, nagingon, when all are faithful in giving back to God His own in tithes and offering, the way will be open for the world to hear the message of this time. Amen, mga igsoon. So our mission statement is, make disciples of Jesus Christ who live as His loving witness and proclaim to all people the everlasting gospel for the three angels' message in preparation for His soon return. So we are called by God, guided by the Bible, and empowered by the Holy Spirit, Seventh-day Adventists, wherever we live in the world, devote ourselves to one, first, Christ-like living. Christ-like living is illustrating the Lordship of Jesus in our lives by moral, ethical, and social behaviors that are consistent with the teaching and example of Jesus. Second, that we should live a Christ-like communicating, realizing that all are called to active witness. We share through personal conversation, preaching, publishing, and the arts, the Bible message about God and the hope and salvation offered through the life, ministry, atoning death, resurrection, and high priestly ministry of Jesus Christ. Third, as Seventh-day Adventists, we should live a Christ-like discipling. And this is affirming the vital importance of continued spiritual growth and development among all who accept Jesus as Lord and Savior, who nurture and instruct each other in righteous living, provide training for effective witness, and encourage responsive obedience to God's will. And the fourth is Christ-like teaching. And this is acknowledging the development of mind and character is essential to God's redemptive plan. We promote the growth of a mature understanding and of the relationship to God, His Word, and the created universe. And fifth, as Christian believers, we should live a Christ-like healing, affirming the biblical principle of the well-being of the whole person
and we make healthful living and the healing of the sick a priority through our ministry to the poor and oppressed, cooperate with the Creator in His compassionate work of restoration. And the last is Christ-like serving. And this is following the example of Jesus. We commit ourselves to humble service, ministering to individual and population most affected by poverty, tragedy, hopelessness, and disease. Mga igsoon, usa lamang ang misyon sa iglesia, mao kini, is to preach the gospel to the world and to prepare people for heaven. Magampo kita. May kung mao namon Diyos nini nga kagabion. Gusto na ko ipaabot ang pagdayeg nga kanimo sa imong kaayo. Paghatag ka na mo o kay kayunan nga din kami na usab na katuon niining usa na usab katapik nga among gituuhan nga kini makatabang kanamo sa paglig-on sa among pagtuo nga na kanimo. Tuguti usab nga kini makapadasig sa mga kaigsuonan nga nagapaminaw o nagatanaw sa Facebook o sa YouTube. Himuha kini nga ilang inspirasyon nga rin pinaagi niini. Sila usab makapadayon sa pagsuporta sa buhat. Bisan dinhi sila apan pinaagi sa ilang halad o mga ikapulo. Ang mensahe mahimo sa tibuok kalibutan pinaagi niini. Tuguti usab nga sa among pag-eksperyensya niini nga maong nga topiko. Mahimo usab kini nga makapadayon kanamo sa paglig-on sa among pagtuo nga unya sa pagpadayag sa among manuluwas nga si Ginoong Hesus. Kami unya masapwan nga matarong og makapanunod ni anang langit nun nga puloy-anan nga iyang gisaad. Kinitanan, akong gilauman nga madawat, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus, nga among manluluwas. Amen. Daghan kaayong salamat, Pastor Cirilo Baal, ato ang Treasurer sa Northeastern Mindanao Mission, sa sinsilyo kaayo nga pagkasaysay sa ato ang church structure ug ato ang financial system sa ato ang iglesia. Dr. Adil, unsa man di ay ka-importante ang organization sa usa ka iglesia? Okay, bisan pagdili sa kining rehuso nga organization, Yes. o nga entity, ang organization importante gina siya, no? Kay unsa ang mahitabo kung wa tay leader ang ginasunod or wala tay pagsinabtanay. And of course, if we go to the Bible, klaro man gina, no? Sa 1 Corinto 14:33 Corintas na, let all things be done decently and in order. Okay, God kuno is not a God of confusion. Muna may gala nga ang mga kabataan sa eskwelahan ginatudlan gyud nga mag-follow gyud og leader, no? Sa balay pod na po'y awtoridad nga ginasunod. So sa iglesia ingana pod ang kinahanglan. Ang Ginoo mo itong leader, panduna po siya gi-appoint ka mga tao nga mag-represent kaniya. So ingana ang organisasyon. Oh, pwede ba nimo siya nga ma-summarize ang katong level sa tuang organization sa tuang iglesia? Sa Seventh Adventist Church Mayala, no, natay ito nga worldwide church, no, munang general conference, unya kini siya ginalangkuban sa mga divisions or gi-divide siya sa mga divisions, mga nasod naglangkob og usa ka division, and murag dunay 30 ka divisions o 13 ka divisions karon sa kalibutan. Yung division sub gilangkuban sa mga union. Okay, like sa Pilipinas, doon tayo tulok union karon, no? South Philippine Union Mission or Conference na din sa Mindanao, kansang buhatan na diri sa Cagayan de Oro. Ya, doon na po'y Central Philippine Union Conference sa Cebu, ug doon na po'y North Philippine Union Conference dito sa Manila or sa Pasay City. Okay? Kining union, gilangkuban kini sa mga mission or mga conferences. Kining mission or conference, muna sila ang gilangkuban og mga local churches. So muna itong levels, may gala. Okay. So, salamat kayo. Nagpasabot ba nga kanang kung nagkataas na ang level sa imong organization, mas nagkabalaan or mas nalamdagan ba ang mga pangulo or mga pastors nga naalin sa posisyon? Muna popular na question ang putog.
kining seryoso bagay nga pangutana sa atong mga kaigsunan, no? Nga kung magkataas ang usa ka pastor sa iyang level sa iyang katunglanan, magkabalaan basab siya og mas dako ang iyang kahayag nga mabatnan gikan sa langit. Now, higala wala gisulti nga ang Bible, no? Ang akong gituan naman gala, magkataas ang imong katunglanan, magkadako ang imong tulubagon. Okay? O sa ato lang ta, nga kini mga tao nga naa sa taas nga level sa atong organisasyon, mature na gid sila, no? Wala na akong kan, pero wala ka garantiya nga nagkabalaan ko or siya or nagkadako ang kahayag niya ikumpara atong usa ka diakono, usa ka membro lang yano sa iglesia, no? Dili na may galatong pagtuon, no? Ako lang in terms of responsibility, in terms of accountability, no? Tulubagon sa Dios. Kay bisan kinsa may gala lamdagan sa Ginoo kun siya just known, kun siya mga liupag yun sa kahayag sa Dios. Oh, so thank you very much, Dr. Adil. So kung nagkataas na imuhang level sa imuhang kuan, mas dako imuhang responsibilidad ug accountability. Tulubagon sa Ginoo. Tulubagon nimo sa Ginoo. Thank you very much for that enlightenment. Dr. Adil, tinuod ba nga ang atoang SDA Church kanang pinugsanay ang paghatag sa tithe and offering? Na ganyan, gisay-say ganyan, no? Na it's a systematic way of giving. Okay? Now, take note. Kini ang kapulo may gala, nagina sa Biblia, no? Gani, sa Malakias 3, klaro kayo, no? Doon ay panalangin, na-reserva na itong mga tao nga matinumanon, matinudaanon sa pag-uli. No, take note, ang tithe, dili ato na, no? Munang ito is, it's not actually giving, it's actually returning. Kaya yan na sa Ginoo. Ang atong abot is, doon ay claim ang Ginoo na nga. Sa unsang hinungdan, of course, siya ang nagapanalangin kinato. Ang hangin, wala nag-ihap sa Ginoo. Kung i-charge na Ginoo sa atong sa Ginoo sa atong ginaginawa, ng hangin, ambot lang, makabayad ito may gala. Hurot atong kwarta sa bangko. Okay? So, by virtue of His creation and redemption and sustaining us, nasa katungod po. Okay? Na muna, dili na ato ang tithe. Okay? Ang offering, muna yung free will. Na iban mag-offer sila o maghatag sila offering. Mas dako sa tithe. Tithe is, by the way, is Old English for 10%. Okay? Doon po iban nga kamay-gamay. But it's free will. Now, dili gina pinugsanay may gala. No? Kaya mismo Ginoo, dili mamugos. Apan, ang Ginoo, nasayod po sa paghatag o panalangin na itong mga tao nga matinumanon, matinod-anon. Okay? Unya, kung ako po maghinakog may gala, dili ko magmatinumanon, ang kabulupod ko nga, gawas nga, ang Ginoo, di ko panalangin ako, doon na po'y, saman, kinaiya nga akong gina-develop na dili maayo. No? Dili ko gaandam sa pagtabang sa iyang buhat o pagtabang sa mga tao nga kinahanglan. Muna siya. Okay? In other words, ang klaro, no? Ang atong kwarta may gala, dili gina, depende ang Ginoo ni anak. No? Dili dependent ang gusto salapi may gala. Apan iya tang gitudloan og paagi aron dili ta mahimong hoarder muna siya, no? Nga matuntag release ba? Makatuntag let go. Kay kung ang tao patuyangan, magsige kog hoard na lang yun. Muna ang tithing system tawag na systematic nga benevolence nga pamaagi. Okay. Yes. Pangutana diha? Wala na ko yung mga pangutana din so pwede na nimo makuha ng ato ang mga prayer request. Okay, may gala, no? Dunay pipila ka manghangyo diri mga gala. Ako lang lakbitan kini nga mga panginhanglan o mga pangalan samtang kita nagaampo busa hain ka man karon ako kaong ginaawhag sa pag ampo ka uban namo dinhi o Dios nga may gugmaon. Iabot na sa mong takna sa pag padangat kanimo sa among mga hangyo apan sa dili pa kami mo hatag niini among ginadag ikaw tungod sa usa na sab ka matahom nga panahon nga kami makapatalinghob sa imong pagtulunan sa among kasaysayan. Among madunggan ang imong tingog nga nagatultol kanamo. O Dios, salamat sa imong walay paglubad nga pagiya kanamo. Apan Ginoo bisan pa niini aduna sab kami mga pinahanglan nga among ginapadangat karon sa trono sa imong grasya. Niya si Rigner Repdos, siya ka kinahanglan sa imong dali nga pag-ayo kaniya. Nga unta siya mabalik sa bugos nga kinabuhi nga kining COVID nga maoy nag-angin kaniya, mawagtang kini ug siya makapadayon sa pag-alagad sa iyang panimalay ug labi na gayon kanimo. Si Jesse Esposo nga pangayod sa imong pinasahi nga pagduaw. Si Rowie Diduro, siya nagpa-test sa swab. Ginoo, himua nga siya makalingkawas na ini. Makabalik sa siyang bulaton sa iyang panimalay. Si Jeneline Diduro, siya nakabaton og cancer, stage 1, sa iyang ovary. O Diyos, sikapa siya, ng takna. Si Jemry Balituhan, siya po kinahanglan sa imong
Nagtambal si Mia Gomez, yung papa na isakit sa atay. O ikaw ginunasayod kung unsa kadako ilang panginahanglan silang amahan. Si Van Lincoln Ibarat ay mong pagtambal yung gikinahanglan. Musab si Yael Tabor. Pinagi si mong gahom siya mabalik sa bugos nga maing panglawas. Amo sab hinumduman si Ven Pasco nga nasa Japan karon sa ospital. Yun ay konsaydo sa kahimtang niya. Ug doon na pa'y ubang mga tao kinahanglan si mong pagtambal ang imong pag-amuma o imong pagduaw kanila sa matag karon ug unya. Hinaut ilang mabati Ginoo. Doon na pa'y ban kanamo nagakalisod sa panginabuhi. Mga estudyante nagakalisod sa pag-eskwela. Mga ginikanan kinahanglan og pailog o kaalam sa pagdumala silang panimalay. O Dios amo kini tugyan tan kanimo uban ang paglaom o pagtuo nga ikaw nagapaminaw karon ug ikaw maghatag sa among panginahanglan sumala sa among kabubuton kin mong pangayo sa ngalan ni Kristo Jesus among Dios. Amen. Amen. Daghan kaayong salamat o happy midweek sa tuang tanan. Atong hinumduman mga kaigsuunan that this program is dedicated to look back on our past so that we may be better prepared for the future. As Ellen White says, we have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us and His teachings in our past history. Akong binisayon, wala tay angay kadlukan sa atong paglantaw sa unahan. Gawas kung atong malimtan ang pamaagi sa Ginoo sa pagdumala kanato o ang iyang mga pagtudlo sa atong kasaysayan. Yes. See you again tomorrow mga kaigsuunan. Diri lang sa Lest We Forget. Imo na ako, O Ginoo, tudluit, aron na dili na magsuki, tabangi ako. Imo na ako, Jesus. Imo na ako, O Diyos. Unsay puno sa kalibutan, mawagtang lanang kanang tanan sa kamatayon. Imo na ako, Jesus.